may natitira pang pag-asa mga mambabata sa mababang kapuluan ng Kongreso, nalulutang pa rin si Vice President Sara Duterte para idepensa ang budget ng Office of the Vice President sa plenaryo hanggang bukas. Ito'y matapos na isang tabi ng mga mambabatas ang liham ng pangalawang Pangulo kung saan ipinauubayan na niya sa Kongreso ang kapalaran ng kanilang budget. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintap. Vic? Alex, bukas na, September 25, araw ng Miyerkules, ang huling plenary deliberations ng lahat ng ahensya ng pamahalaan na nakapaloob sa 2025 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.352 trilyong piso. At ang controversial dito ay ang budget ng Office of the Vice President. Bibigyan pa rin ng Kamara ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte para idepensa sa plenaryo ang budget ng Office of the Vice President o OVP matapos itong mabigong sumipot kahapon araw ng Lunes, September 23. Sinabi ni Congressman Jill Bongalon, Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, na hinintay ng plenaryo si Vice President Duterte hanggang alas 3 kaninang madaling araw para isalang sana sa plenary deliberations ang budget ng OVP. Sinabi ni Bongalon na maghihintay pa rin ngayong araw hanggang bukas si Congressman Zia Alonto Adjong, sponsor sa plenary deliberations ng OVP budget. Ayon kay Bongalon, ibibigay ng Kamara ang buong courtesy at leniency kay Vice President Duterte. Well, we still have one day, which is by tomorrow. So, ang House of Representatives naman is very lenient, no? We're giving so much leniency to the Office of the Vice President and give chance, no, para po sila ay dumalo dito po sa pagtalakay sa plenaryo ng kanila pong budget. Inihayag naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na wala man lang letter of authority si Vice President Sara Duterte sa sinumang kinatawa ng OVP kaya hindi maisalang sa plenaryo ang budget ng Office of the Vice President. Neither was a letter explaining her absence was presented to the committee. Furthermore, there was no letter authorizing any representative to represent the Office of the Vice President in yesterday's proceedings. So inantay po namin yung kabuuan ng Lunes at umabot na po ng Martes, kakaantay kasi lang wala pa rin po. Iginit naman ni Congressman Jefferson Conghuna na walang exempted sa budget deliberations dahil kailangang maipaliwanag sa publiko kung saan ginagastos ang pondo ng OVP at kailangang respetuhin ang proseso. Wala pong exempted dito at binibigyan naman po ng respeto at paggalang, no, ang opisina ng Vice President. Yun lang, sana umattend, no, at respetuhin ang proseso at sana wag pa-baby, no. Binagyang diin din ni Congressman Bongalon na kung hindi na interesado si Vice President Duterte sa kanyang trabaho, kailangan na itong magbitiw sa kanyang tungkulin. They're given sufficient time within which to appear before the plenary, and the sponsor, the good congressman from Lanao del Sur, the Honorable Zia Alonto Adjong, is still waiting, no, for the Office of the Vice President. Hindi naman kinikilala ng plenary ng Kamara ang sulat ni Vice President Sara Duterte na ipinadala niya kay Congressman Zia Alonto Adjong na nagsabing bahala na ang Kamara na magdesisyon sa budget ng OVP dahil lahat umano ng detalye ay naipaliwanag na sa ginawang presentation noong nasa level pa ng House Committee on Appropriations ang pondo ng OVP. Alex, inamin ng mga kongresista na miyembro ng 19th Congress na ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang head ng agency ay deliberately o sinasadya na hindi siputin ang plenary deliberation ng kanyang sariling budget. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, isang paglilinaw lamang. Totoo bang sinabi ni Congressman Bongalon na kung hindi siya sisipot at hindi niya madepensahan ang kanyang budget, bumaba na siya sa kanyang pwesto? Tama ba yung pandinig ko?
Tama, Alex. Doon sa karugtong nung sound on tapes natin, nandun yung sinabi niya dahil tinanong, papaano yan si Vice President? Dahil may mga lumabas, Alex, na si Vice President sa kasagsagan ng budget deliberation na hinintay hanggang kaninang madaling araw, may mga lumabas sa social media na siya ay isang nasa beach resorts dyan sa Bicol Region. Ayun. First time ko kasi narinig na may isang mambabatas na nagsabi na bumaba sa pwesto ang isa sa pinakamataas sa posisyon sa ating gobyerno. Tama, Alex. Ganun nga yung sinabi ni Congressman Jill Bungalon na tumatayong Vice Chairman ng House Committee on Appropriations. Pero nilinaw niya, hindi yan yung posisyon ng Kamara, kundi personal niyang pananaw yon bilang miyembro ng House Committee on Appropriations. Okay, pangalawa, Vic, dahil sa committee level pa lamang ay meron ng anunsyo na talagang babawasan ang kanilang budget ng OVP. So ano ang magiging pagbabago kung siya ay haharap sa plenaryo? Kung siya ay haharap sa plenaryo, pwede siyang umapila doon sa period of amendments. Pero mukhang wala ng interest talaga si Vice President Sara Duterte na humarap pa at hilingin na dagdagan yung kanyang pondo dahil doon sa kanyang statement maging sa harap ng House Committee on Good Government nung sinabi niya, nung umaten siya sa pagdinig noong nakarang linggo na sinabi niya, bahala na kayo kung magkano ang ibibigay ninyong budget sa Office of the President. Nasa pagpapasya na yan ng plenaryo ng Kamara. Pero Alex, ang hinihintay bukas na senaryo, kung sakaling hindi na siya tuluyang sumipot, hindi pwede na hindi nila talakayin yung budget ng OVP. So ang gagawin dito bilang parliamentary procedure, may isang congressman na tatayo sa plenary na imumove na lang niya na yung committee report ng House Committee on Appropriations na nagtatakda ng 733 million na lamang na budget ng Office of the President, ay yun na lang ang i-adapt ng plenaryo. Dahil ito ay binawasan ng mahigit 1.2 billion pesos doon sa original na hinihingi na 2.3 billion pesos, Alex. Okay, Vic, para sa kaalaman ng ating mga manonood na hindi pa naman ito pinal, no? Sa lower house, kung yan ang kagustuhan nila, pero meron pa tayong Senado at meron pa tayong bicameral conference. Tama yan, Vic, no? Tama, Alex, kasi ang pag-asa ng Office of the Vice President, kung dito sa House of Representatives, binigyan siya ng 733 million, maaring iba yung bersyon ng Senado. At magkakaroon na lamang ng consolidation o agreement, pagkakasundo, pagdating sa Bicameral Conference Committee, Alex. Ayun, maaring yun ang inaantay ni Vice President Sara. Maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin dyan sa Kongreso. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.